Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay nasa ikapitong linggo sa karaniwang panahon at mapalad tayo sapagkat sa ating misa at sa loob ng isang linggo ay kapiling natin at kasama natin dito sa ating dambana ang koronada ng Mahal na Birhen de la Rosa ng Makati. Siya po ay makakasama natin sa ating dawn procession sa first Saturday of March at iyan po ay sa darating na Sabado. Kung babalikan po natin ang ating mga pagbasa ngayon, ang tanong, kung tunay at taimtim kang nakinig, sa palagay mo ba ito ay magandang balita? Kung pagninilayan natin ang bawat salita na ipinahayag at sinabi at ipinaalaala sa atin, masasabi ba natin na ito'y magandang balita? Siguro habang nakikinig tayo sa pagpapahayag nitong mga pagbasang ito, may mga pumapasok sa ating isip na para bang kumokontra. Magpahiram ka sa umuutang sa'yo nang hindi naghahangad na ikay babayaran. O diba, nagsisikuhan na kayo dyan. Ay, ikaw. Napakahirap itong mga narinig nating sinasabing mabuting balita. Ibigin mo ang iyong kaaway. Gawan mo ng mabuti ang gumagawa sa iyo ng masama. Parang hindi yata maganda. Ako na yung ginagawa ng hindi maganda. Tapos ang ibabalik ko, maganda. Unfair naman yata. Pero ano yung malinaw na sinasabi ng Ebanghelyo? Kung ang Ama ay mabuti sa masasama, dapat din tayong maging katulad ng Ama, mabuti sa masasama. Mahirap intindihin, pero ito ang inaasahan ng Diyos sa atin. Hindi kaya ng tao, pero kung hihingin natin ang tulong at biyaya ng Diyos, kakayanin. Amen? Sa unang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel, nandyan na sa harapan ni David ang pagkakataon para patayin ang taong gustong pumatay sa kanya, si Haring Saul. So bakit nagkaganoon ang relasyon ni Haring Saul at ni David? Samantalang itong si Haring Saul, kinuha niyang right hand itong si David matapos mapatay ni David si Goliath. Kasi para kay Haring Saul, napakagaling nitong mandirigma na ito. Napakagaling nitong taong ito. Kukunin ko ito para maging tagapagtanggol ko. Maaasahan ko itong taong ito. Marahil sa kanyang pamumuno, ang aking mga kaaway na haharapin ko sa laban, matatalo. Sa pamamagitan nitong taong ito na si David, kami ay magwawagi. At gano'n naman yung nangyari. Sa maraming pakikipaglaban na pinamunuan ni David, nananalo sila palagi. Kaya tuwang-tuwa si Haring Saul. Pero dahil nagiging sikat si David, marami ang talagang bumibilib sa kanya at para bang siya na yung kinikilala at hindi na itong si Hari na Saul ang pangalan. At dahil doon, nagtanim ng inggit
si Haring Saul kay David. At isang araw, nagsama siya ng 3,000 piling mga kawal para hanapin, hulihin, at patayin si David. Tingnan mo nga naman ang isip ng tao. Kapag masyadong nagpadala sa inggit, talagang darating sa punto na kakayaning sumira at pumatay ng tao. Sa paghahanap ni Haring Saul at ng kanyang 3,000 piling kawal, napagod sila at nagpahinga sa isang lugar. At ang sabi ng unang pagbasa, hinayaan ng Diyos na si Haring Saul at ang kanyang mga kasama ay magpahinga. Ibig sabihin, matulog ng mahimbing at hindi magising. At doon sa sitwasyon na yon dumating si David at ang kasama ni David. Ano, gusto mo na bang saksakin ko itong haring ito? Kasi gusto kanyang patayin. Unahan na natin. At napakaganda ng sinabi ni David, huwag mong gagawin yan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon. Para kay David, meron siyang malaking respeto at paggalang sa taong pinili at hinirang ng Diyos. At sa pagkakataong iyon, ang tinutukoy niya si Haring Saul. Pinili at hinirang ng Diyos para maging hari. Kung meron lamang talagang ambisyon at pangarap itong si David, pwedeng-pwede niyang sabihin sa kanyang kasama, sige, bahala ka na, patayin mo na yan. Kasi bakit? Kapag namatay si Haring Saul, ang papalit na magiging hari ay si David. Kung minsan, kapag masyado tayong magpapadala sa ating mga makasariling pangarap at ambisyon, ang dami nating pwedeng gawin. Makuha lang yung pinapangarap at inaambisyon nating posisyon o yaman o ari-arian o kapangyarihan. Alam natin yon, di po ba? Hindi ito malayo sa karanasan natin sa buhay. Meron kang pinapangarap, meron kang inaambisyon, meron kang gustong mangyari, di ba gagawin mo ang lahat para makuha yon? Kahit alam mo, makakasira ng relasyon sa pamilya o sa magkakaibigan o sa magkaka-business partner. Ang dami nang nangyayaring ganyan. Pero para kay David, hindi niya yon ginawa. Abot kamay na ang pagpatay sa taong gustong pumatay sa kanya, pero hindi niya ginawa. Malaki ang respeto at paggalang niya sa mga hinirang ng Diyos. At anong ginawa ni David? Yung sibat
na nakatusok sa bandang ulunan ng natutulog na si Haring Saul at yung kanyang inuman kinuha ni David at sila'y tahimik na umalis at nagpunta sa mataas na lugar kung saan doon siya'y sumigaw, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa inyong tauhan." Hindi ginamit ni David ang pagkakataon para gumawa ng masama. Naging hari si David hindi dahil pinangarap niya. Naging hari si David hindi dahil gumawa siya ng masama sa kapwa, lalo na dito kay Haring Saul. Naging hari si David sapagkat hinayaan niya ang kamay ng Diyos ang siyang mangibabaw. At ganito sana tayo. Kung meron man tayong pinapangarap at inaambisyon sa buhay, huwag tayong mang-aapak ng tao. Huwag tayong kakapit sa patalim. Huwag nating sisirain ang relasyon sa pagitan ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan, o ng mga taong nagtiwala sa atin. Hayaan natin na mangyari ang lahat ayon sa plano at kagustuhan ng Diyos. Amen.